serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nakapag-uwi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa bansa, hindi lamang bilyong pisong halaga ng investment pledges, kundi mahigit 200,000 job opportunities pa para sa mga Pilipino. Ito ay mula sa official trips ng Pangulo nitong huling quarter ng 2022 hanggang 2023. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, nakalikha ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa ng inaasahang trabaho para sa mga Pilipino. Batay sa datos ng DTI, ang pagbisita ng Pangulo sa New York noong September 18 hanggang 24 ang nakakuha ng may pinakamalaking bilang ng job opportunities na umabot sa 78,000. Sa nasabing panahon, nakabisita ang Pangulo sa mga bansang Indonesia, Singapore, Belgium, the Netherlands, China, Japan, Malaysia, at Washington, D.C. Nauna nang sinabi ni Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go, na ang 169 na bilyong pisong halaga ng investment pledges mula Japan ay naisakatuparan na at nakapagbigay ng libo-libong job opportunities sa mga Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nagsisimula ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Taliwas ito sa pahayag ng China na ang bansa umano ang lumalabag sa soberanya sa kanilang bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na lahat ng aktibidad ng gobyerno sa rehiyon ay alinsunod sa international law. Ayon kay Aguilar, may obligasyon ang bansa na panatilihin ang kalinisan sa lugar at siguruhin ang kaligtasan ng mga naglalayag doon. Taliwas anya sa mga iligal na aktibidad ng China na gumagamit ng water cannon, nagpapatupad ng dangerous maneuvers na nagreresulta sa banggaan ng mga sasakyang pandagat. Sinabi ni Aguilar na ang pakikipag-alyansa sa ibang bansa ay pagpapahiwatig na alam ng maraming bansa
na tama ang ipinaglalaban ng Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kailangang pag-aralan at planuhing mabuti ang isinusulong na pagtatayo ng permanenteng struktura sa Ayungin Shoal. Ito ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar makaraang isulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 100 milyong pisong pondo para dito. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na balak ng mga mambabatas na magkaroon ng tila shelter o mapagkakanlungan sa lugar para sa mga mangingisda. Ibig sabihin, mangangailangan anya ito o involvement ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Gayunman, sinabi ni Aguilar na handang sumunod ang AFP anuman ang maging utos sa kanila sakaling ipatupad ang nasabing proyekto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi sinasara ng Pilipinas ang pinto sa China para sa dialogo hinggil sa usaping teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Gayunman, iginiit ng National Security Council o NSC na magiging matagumpay at mabunga lamang ito kung ititigil ng China ang pang-aapi at mga agresibo at iligal na hakbang na naglalagay sa balag ng alanganin sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, walang naniniwala sa naratibo ng China hinggil sa 10-dash line claim nito at walang anumang bansaan niya ang nagpahayag ng suporta dito. Binigyang diin ni Malaya na ang ugat ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi pagsunod ng China sa international law o ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dagdag ni Malaya, alam ng buong mundo na hindi ang Pilipinas ang nang-aapi ng hahamon at nagiging agresibo sa West Philippine Sea kundi malinaw anya na China ang gumagawa nito. Magiging tagumpay anya ang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China kung may sinseridad sa bawat panig. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ligtas na paggamit ng nuclear energy sa bansa, tiniyak sa panukalang inihain sa Senado. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang Philippine Atomic Energy Regulatory Commission sa ilalim ng Office of the President. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pinapanukala ni Senador Sherwin Gatchalian na magkaroon ng isang national legal framework para sa ligtas at maayos na paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas. Sa Senate Bill 2506, pinaliwanag ni Gatchalian na sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang komprehensibong legal framework ay makatitiyak tayong matutugunan ng anumang panganib na maaaring kaakibat ng mga aktibidad na may kaugnayan sa nuclear energy. Sa tulong rin anya nito ay magkakaroon ng kumpiyansa at kooperasyon ang publiko. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang Philippine Atomic Energy Regulatory Commission o PAERC na mapapasailalim ng Office of the President. Ang komisyong ito ang magkakaroon ng otoridad sa lahat ng pagbibigay ng mga lisensya, pagprotekta at pangalaga sa mga aktibidad, pasilidad at materyales na may kaugnayan sa nuclear power. Imamandato rin ng panukala ang PAERC na aktibong magsagawa ng mga dialogo sa publiko para maipaliwanag ang lahat ng impormasyon gaya ng epekto sa kalusugan, kaligtasan, seguridad at kalikasan ng mga itatayong nuclear installations at radiation facilities. Ang panukalang ito ay inihain ng senador matapos sabihin ng Department of Energy noong budget hearing na ipagpapatuloy ng administrasyon ang pagsusulong ng paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Siniguro ng Philippine Statistics Authority o PSA na nananatili itong tapat sa paghahatid ng maasahang statistika sa lahat ng stakeholders maging sa agri at fisheries sectors. Ayon sa PSA, pinabuti na nito ang disenyo ng kanilang survey pagdating sa agriculture at fisheries statistics upang mas maging akma sa sektor. Sa tulong ng ilang technical experts na kasama sa pagbabago ng disenyo ng survey, nagresulta ito sa mas mataas na sample size, data collectors at processors at budget para sa survey. Ayon pa sa PSA, magpapatuloy ang gagawin nitong pagpapabuti sa survey methodologies at operational procedures upang mas mapaganda ang agriculture at fishery statistics services nito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umaapela ang Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko na tangkilikin na lamang ang community fireworks display sa mga komunidad at huwag nang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa ganitong paraan, ayon kay Fire Superintendent Annalie Atienza, ay maiiwasan na madagdagan ang mga maitatalang sunog sa ninang paputok. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na hanggang Disyembre 26 ay nasa 24 na insidente ng sunog na dahil ang naitala dahil sa paputok. Gayunman, sinabi ni Atienza na mas mababa pa rin ito kumpara sa 28 na naitala noong nakaraang taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Seguridad sa Traslasyon 2024 patuloy na pinaghahandaan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, magpapatupad ang PNP ng striktong intelligence monitoring kasunod ng insidente ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Patuloy ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP para sa seguridad ng pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, magpapatupad ang PNP ng striktong intelligence monitoring kasunod ng insidente ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Bagamat wala niyang na-monitor na seryosong banta sa seguridad, ngayon pa lang ay naglatag na ng preemptive measures ang PNP para maiwasan ang anumang di kanais-nais na pangyayari. Kasama dito ang pagpapakalat ng K9 unit sa Quiapo Church at sa dadaanan ng prosesyon ng Itim na Nazareno. Patuloy din niya si Manila Police District o MPD Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay sa pagsasagawa ng simulation exercises, communication exercises at walkthrough sa rota ng traslasyon simula sa Quirino Grandstand sa Rizal Park hanggang sa Quiapo Church sa Quezon Boulevard. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muling itinaas ng Angat at Ipo Dam ang pinapakawalan nitong tubig dahil sa patuloy na pag-ulan sa watershed. Sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division, umakyat pa sa 213.68 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, lampas pa rin sa normal high level nito na nasa 212 meters. Dahil dito mula sa isang spillway gate, iniakyat pa sa 3 gates ang binuksan sa Angat Dam na may opening na 2 metro. Maging ang Ipo Dam ay nagdagdag ng 2 pang gates na bukas ng 1.3 meters. Samantala, nagtala ng bahagyang pagbaba sa level ng tubig ang Lamesa Dam, Binga Dam, San Roque at Pantabangan Dam. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tinawag na fake news ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga
kumakalat na infographic sa social media na tila nag-uulat sa publiko kaugnay sa umunoy kinita ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Ayon sa MMDA, upang maiwasang maapektuhan ang pagpapasya ng publiko sa mga nais panoorin, ay walang inilalabas na pag-uulat ang komite na nangangasiwa sa MMFF. Bagamat labis na ikinatutuwa ng MMFF ang mainit na pagtangkilik ng publiko sa mga pelikulang kalahok, umaapela ito na huwag paniwalaan ang mga lumalabas sa social media lalo't kung hindi lihitimo ang pinagmulan nito. Ayon kay MMDA Acting Chairperson at Concurrent Chair ng MMFF, Attorney Don Artes, ang mahabang pila sa mga sinihan sa unang 3 araw ng pagpapalabas ay patunay na bumalik na ang sigla ng publiko sa panonood. Sinabi ni Artes na mas malaki ang kinita ng mga kalahok na pelikula sa unang araw ng MMFF ngayong taon kumpara noong 2022. Gayunman, iginiit nito na wala sa magkano ang kinita kundi ang layunin na maghatid ng pantay na suporta sa bawat pelikulang kalahok. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon o sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Memorandum of Partnership Agreement sa pagitan ng AFP at isang non-profit organization sa Pangasinan na lilika ng Poverty Alleviation Program. Pirmado na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Permado ray Memorandum of Partnership Agreement o MOPA dyan buutan niya 702nd Infantry Brigade, Armed Forces of the Philippines o AFP, tan Career Builder Skills Training and Assessment Center Incorporated, nin ika-26 niya Disyembre 2023, dyan Cap Lieutenant Tito Abat Manawag, Pangasinan. Sayan MOPA, itsay manggaway sakay a Poverty Alleviation Program, yang inaranan a Peace and Community Empowerment o PACE, say manunaan gagala na programa at say panarakil at bilang nasari Pilipino awalay trabaho. Unungad paliwawa, nin Captain Dexter Magbintang na ikda na pankanaunawan o natindi at programa irayluyag yawlat area of responsibility ya 702nd Infantry Brigade akabilang jay luyag ya Pangasinan, Tarlac, Bataan, tan Zambales. Sunod kindi AFP Brigadier General Goliver Señares, dyan silong tuyan programa un kanan sourcing so AFP, at sari manggabay o loob at programa tan man sirbin medium ya impormasyon at sari komunidad. Dyan panamagloy ya Career Builder Skill Training and Assessment Center Incorporated, sari interesadong benepisyaryo at manaral ya skills training at loob ya 15 agaw. Dyan kumalaanim ya agaw, yan ay dan iray tampul at trabaho iray benepisyaryo. Target ya umpisaan, iyan programa dyan unaan ya Simba, ya Enero 2024. Manlala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Kabataan kontra Droga at Terorismo, Mountain Province, nagsagawa ng caravan at Unity Walk for Peace sa Poblasyon Bontoc sa araw ng Martes noong Disyembre 26. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo.
Nangisayang ka ti kabataan kontra droga at terorismo wenno KKDAT Mountain Province iti Caravan Community Walk for Peace iti Martes, December 26 dito'y poblasyon Bontoc nga daan iti tema Unite for Peace, Save the Children, a Peaceful Place to Live. Iti mensahe ni Mountain Province Provincial Police Office Director Colonel Sibley Dawigay Jr. in paganatket na nga ti recruitment dagiti agtutubo ken estudyante iti CPP, NPA, NDF katrumbeng ang mapasardeng. Inalokoy ni Dawigay dagiti agtutubo nga makipagkaykaysa tapno malapdan ti panakaalilaw ken panang manipula kadakwada ti extremist group. Rumbeng kunana a vigilante da ken i-report adagos ti anyaman a mapagduaduaan nga aktibidad ti armado a grupo a mabalin nga agtimnag iti recruitment dagiti agtutubo. Binagaan met da James Biag ken Mila sigud a miyembro ti New People's Army dagiti miyembro ti KKDAT ken agtutubo asaan da kuma nga palilaw iti awis ti armado a grupo gapo ta madadael laeng ti masakbayan da. In bagada nga't importante ket di atutukan da ket ti panag-eskwela. Narpos na di ZRA Bontoc Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mandatory capacity building exercise para sa mga bagong halal na opisyales sa 66 na barangay sa lungsod ng Puerto Princesa isasagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Segunda da sa barita, ingbubuhat ng penal ang gagamiting modules para sa nasabit nga borobatan sa padayon nga pagkonektar ang istasyonan nga dya kay City DILG Director Eufrasio Bob Forones Jr. magapaluwa ikasuguan tenged digi andang pangriyong opisina sa Mimaropa Region 4B para maging basyan sa pagbuhat ingkukong capacity building exercise. Ingdugang pa Forones nga sisiguradon ang Department of Interior and Local Government nga ang magiging linyada ang arampangan aktibidad ay makakatabang sa mga opisyales ang barangay sa pagtaw itama eksakto nga serbisyo sa andang asasakapan. Ingtawan pa importansya Forones na maski una, pangarwa, pangatlong termino, ren ang isang kagawad o kapitan ang barangay o bagong ingbuto pa lamang segun sa mabuhay dyang barasian ang ahensya dapat para nga mag-atender ang mga dya sa asambit nga buraten. Sa uri siguro Forones nga anuman ang magiging gagamiting module sa capacity building exercise ay magiging segunda dya sa pag-andam nga irapit sa tao sa banwa ang serbisyo ang gobyerno. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa ka Damian Lacasa Jr., Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Damian Lacasa mula dyan sa Palawan. Yan po ang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, iba't ibang aktibidad isinagawa ng Bureau of Fire, Catarman Fire Station bilang bahagi ng Oplan Paalala, Iwas Paputok 2023 campaign. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Kaparte sa Oplan Paalala Iwas Paputok 2023 campaign, ang Bureau of Fire Protection o BFP Catarman Fire Station nagdumara sa mga magkadrodelain nga aktibidad sa Barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar, sugad sa pagbuhat sa fire truck visibility, panhatag sa flyers bahin sa fire safety tips, ngan public address o bandilyo, hiunong sa iginsere nga kampanya sa BFP kakulop nga adlaw Disyembre 26. Ang aktibidad igindumara para sa pagsiguro ngan pagpaduso sa fire safety awareness bahin sa fire hazards ngan preventive measures para malikyan ang injuries, aksidente ngan sunog nga pwede kausa sa paggamit sa fireworks. Ginaaghat sa buhatan sa BFP Catarman ang publiko nga mag-report sa potential fire hazards sa era opisina ngan magkita nala sa fireworks display sa legal ngan safe nga lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 2 bagong makina ng bangka ipinagkaloob ng Philippine Navy para sa mga mangingisda sa isang barangay sa lungsod ng Tandag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Duha ka mga bagong makina sa bangka o boat engine ang malapuson nga natunol sa Philippine Navy ngadto sa kaugpungan sa mga mangingisda sa Barangay Buenavista, sakop ng syudad sa Tandag. Sumala ni Lieutenant Junior Grade Jackie Santos, ang commanding officer sa Civil Military Operations Unit, Eastern Mindanao, Philippine Navy, nga tumong silang paghatag sa mga makina aron nga matabangan ang mga mananagat sa ilang panginabuhi. Sigun ini nga mao kini ang resulta sa ilang gipahigayon nga Preventing and Countering Radicalization and Violent Extremism o PCRVE activity sa mga barangay niadto mga bulan sa Hulyo ug Agosto nining tuiga. Gawa sa Fisher Folk Organization, mamay mausab kini magamit sa mga miyembro sa Barangay Bantay Dagat batok sa mga iligalista diha sa kadagatan. Dakong gamit matud pa kini sa pagbantay sa mga fish sanctuary, pagpakgang sa illegal fishing o guban pang mga illegal nga aktibidad diha sa dagat. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Hulo. Mga apektado ng road widening project sa Upper Kasulutan, Barangay Busbus, Hulo. Handang tulungan ng lokal na pamahalaang panlalawigan ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Sa diya tumabang inda mawarinda diha lupa so gama nagkalapay sina road widening project ha Upper Kasulutan Barangay Busbus Hulo diha pagula lupa sug ininibang duno na kaya pamahali Kisulu Governor Abdul Sakurtan ha kapag pangasubok kanya sina DXSM Radyo Pilipinas Hulo bang dunon kanya yung mga naguhulaan sa butuhal ami mawilang illegal settlers sa sababaan ransin tuwig impiyagbabayan nila. Longi Governor Tan, masakit day sa para kanya yung pagpaiga mga raayat dito, malaingkan kakunhanin para rin sa bahay kareyo sinagkatan yung pagpaluag sinkarandanan. Bisan pa wala na sabot, higaw na Tan, bang pila inirihil niya ang mga ini, tanto amuin makatay maray sabsindatabangan day nga Sulu Provincial Government. Maghinumpong pa sila Longhitan, iban sin LG Hulo, iban sin Barangay Busbos, si Masako pa na sa Butual, hasupay kapag abisarhan intungod hayni. Habi yaon, ha-clearing operation na yung mga tao sa Provincial Engineer's Office, hasupay katagnaan na yung pag-simento na sa Butual, iban kapagangan yung pagbugat sin traffic, iban si mga aksident. Dahil nga RP Hulo, ini Fatma Adiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
4 na bidders ang formal nang nagsumite ng kani-kanilang interes para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nagbigay na ng kani-kanilang bid ang Manila International Airport Consortium, Asian Airport Consortium, GMR Airports Consortium at SMC SAP & Co. Company para pondohan ang modernisasyon ng nasabing paliparan. Sa auction ng pamahalaan, target nitong makalikom ng nasa 170.6 na bilyong piso o 3 bilyong dolyar para ma-upgrade ang NAIA. Naasahan namang i-award ng DOTR ang 15 taong concession tanga ng 10-year possible extension sa nanalong bidder sa unang quarter ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, posibleng manatiling mabagal ang headline inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa buwan ng Disyembre. Sa pagtataya ng Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na si Michael Ricafort, titindig sa 4.1% ang inflation ngayong Disyembre dahil sa net decline ng presyo ng global crude oil. Naniniwala rin ito na ang malakas na palitan ng piso kontra dolyar ay maaaring makatulong para mapababa ang importation costs at pangkalahatang inflation. Para naman pumasok sa government target na 2 hanggang 4% ang inflation, ilan sa mga kondisyones na binanggit ni Ricafort ay hindi na paglalapa bilang regional conflict ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas at posibleng epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa local setting naman, kailangan anyang walang bagyo at epekto ng tagtuyot na makaaapekto sa 12 araw ng Disyembre para tuluyang makamit ang inflation target. Samantala, tiwala naman si Ricafort na ang pagbagal ng inflation sa mga nagdaang buwan ay magtutulak sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihin ang policy rates. Sa ngayon, nasa 6.5% ang target reverse purchase rate sa bansa, habang ang interest rate sa overnight deposit at lending facilities ay nasa 6 at 7%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inikahit ngayon ng ilang local food producers ang National Economic and Development Authority o NEDA na magtatag na ng isang agricultural statistics database na magiging available sa lahat ng stakeholders. Sa panayam kay United Broiler Raisers Association o UBRA President Elias Jose Insyong, binigyan din ito ang kahalagahan ng nasabing hakbang upang magabayan ang poultry farm managers sa pagtatakda ng production targets base sa aktual na bilang ng consumer demand. Ginawa nitong halimbawa ang nangyaring ekspektasyon ng poultry industry sa demand ng manok ngayong holiday season na nagtulak sa local growers at importers na mag-angkat ng maraming karning manok ngunit hindi nagmaterialize kaya nagresulta lamang sa oversupply. Dahil sa palya sa estima ng supply at demand ng manok, marami aniya ngayong poultry farmer ang nahihirapang mabawi ang kanilang ipinuhunan. Bukod sa nasabing problema, ipinuto rin ni Insyong ang kahalagahan ng digital repository sa agriculture data para matulungan ang mga entrepreneur at government policy makers sa paglalatag ng mga desisyon base sa mga accurate na impormasyon. Matatandaan nitong taon, kalintulad na panukala ang isinulong ni Senador Sherwin Gatchalian sa layong mapigilan ang manipulasyon sa presyo ng mga produktong agrikultural. Binanggit din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA noong Hulyo ang importansya ng digitalisasyon upang mapaghusay ang serbisyo ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasenso pong araw sa ating lahat.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Napagsama-sama muli ni Naoya Inoue ang 4 na championship belts sa boxing pagkatapos gibain si Filipino boxer Marlon Tapades sa kanilang Super Bantamweight Championship fight na ginanap sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Nanalo si Inoue sa pamamagitan ng paghinto ng referee sa 10th round sa 1 minuto at 2 segundo ng laban. Una nang napabagsak ng The Monster si Tapales sa pagtatapos ng 4th round kung saan binigyan ang Filipino boxer ng mandatory 10 count. Subalit hindi na nakayanan ni Tapales sa ikalawang pagbagsak sa 10th round kaya't natamo niya ang kanyang ika-4 na talo sa kanyang karera at ikalawang knockout. Nananatiling perpekto ang record ni Inoue na may 26 na panalo at 23 dito ay sa pamamagitan ng knockouts. Hawak na ni Inoue ang lahat ng Super Bantamweight Championships ng WBC, WBA, WBO at IBF. Ang 30 anyos na si Inoue ang ikalawang boksingero sa kasaysayan ng boxing na napagsama-sama ang lahat ng 4 na World Championship belts sa 2 magkaibang weight class. Nito lamang Hulyo, si Terence Crawford ng Amerika ang kauna-unahang boksingero na napagsama-sama ang lahat ng 4 na championship belts sa 2 weight classes sa light welterweight at welterweight. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan nitong Martes sa publiko ang burol ng yumaong PBA legend na si Avelino Samboy Lim Jr. Ang mga labi ni Lim ay kasalukuyang nakaratay sa Colegio de San Juan de Letran mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sinabi naman ng kanyang anak na si Jamie Lim na magkakaroon ng mga misa tuwing alas 11 ng umaga at alas 6 ng gabi. Sa Disyembre 29 ay dadalhin sa Arlington Memorial Chapels ang mga labi ni Lim kung saan dito isasagawa ang cremation at interment. Una nang binigyan ng pagkilala ng PBA ang PBA legend sa kanilang tradisyonal na Christmas game sa Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiyak ng pasok ang Barangay Ginebra sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup pagkatapos nilang talunin ang TNT Tropang Giga 86-78 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Christian Standhardinger ang Gin Kings sa nagawa nitong double-double na 22 puntos at 10 rebounds habang nag-ambag si Tony Bishop ng 15 puntos at 12 rebounds. Ang dating PBA Most Valuable Player na si Scottie Thompson ay nakagawa din ng impresibong 12 puntos, 7 rebounds at 7 assists. Pinamunuan naman ni Calvin Oftana ang Tropang Giga sa nagawa nitong 27 puntos at 5 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Hindi gaanong sinagot ni Pokwang ang isyung deportation case ni Lee O'Brien nang sandaling makapanayam ng press people nang mag-theater tour sila ni Eugene Domingo. Planggana, yan ang agad niyang sagot sa press nang sinabi sa kanya na ang ganda ng Pasko niya dahil sa pagpanig sa kanya ng deportation case na isinampa niya sa Bureau of Immigration laban niya dito kay Lee. Quote and unquote, thankful, grateful, ang lawyer ko naman ang nag-asikaso ng lahat at siya naman talaga yung sumasagot muna for now. And nakafocus muna kami ngayon sa napakasayang Metro Manila Film Festival and of course, malaking pasasalamat namin dahil napanigan tayo. Thank you. Yan ang medyo nag-alangan pang sabi ni Pokwang sa press. Sinundan naman ito ng tanong kung paano niya ito ipinaliwanag nga yung pagpanig nga ng deportation case dito kay Pokwang sa kanilang anak na si Malia. Ang sabi nga ni Pokwang, hindi pa raw ito alam ng kanyang anak. Say pa niya, quote and unquote, alam mo, napakabata pa niya ngayon sa mga ganitong darating yung panahon na maliwanagan din yan. Yun na nga, sinalo na lang siya ni Uge na mag-focus na lang daw muna sila sa Becky and Badet. Yan yung kanilang entry nga sa 49th Metro Manila Film Festival. Ayan, sabi nga ni Uge, quote and unquote, sa ngayon, manood muna tayo ng Becky and Badet. Sobrang saya. Samantala, yun na nga, masaya at ubod ng sigla ang mga artistang kasali sa mga pelikulang kalahok sa 49th Metro Manila Film Festival o MMFF. Nag-enjoy pa nga sina Ate Shawi, Sharon Cuneta at pambansang Way at Asia's multimedia star Alden Richards ng Family of Two, a mother and son story sa pagtitinda ng mga ticket. In fairness, nakakaiyak itong A Family of Two. Nakakatuwa raw dahil nasusold out ang bawat screening ng kanilang pelikula. Sabi nga ni Alden, quote and unquote, masaya, eto, ayan, habang hinaharap niya ang mga taong bumibili ng mga ticket. Nagpagawa pa pala si Alden ng pins para ipamigay sa mga bumibili ng ticket. Say naman ni Sharon, quote and unquote, ako, dream ko ito nung bata ako, maging cashier. Sabi pa nga ng megastar, bumabalik sa kanya nung kabataan niya na nag-iikot siya sa mga sinehan para i-promote ang pelikula niya. Quote and unquote, kinukwento ko nga dito sa anak ko, nung teens ako, nung 20s ko, ginagawa talaga namin yung theater tours. Diba wala pang malls doon? So hanggang nagkaroon na ng malls, nagpapalengke tour pa kami at saka hanggang sa ibang probinsya, lumilipad pa kami. So sa akin, it's just going back to what I used to do pero fun now kasi wow, everything is so modernized na. Siyempre, ang importante kasama ko ito, sobrang strength ko itong anak ko. Siyempre, hindi na ako 20. Yan ang pahayag ni Sharon habang nakayakap sa kanya itong si Alden. Sabi nga ni Alden, quote and unquote, ako ang bahala. Yan nga yung say niya sa kanyang mama Sharon na mama Maricar niya doon sa A Family of Two. At sa pagtatapos ng ating segmento, ikinuwento naman ng aktres na si Diana Zubiri ang pagwo-walkout niya sa isang luxury brand store dahil sa anyay hindi magandang pakikitungo sa kanya ng staff members. Hinala ni Diana ang hindi magandang treatment sa kanya sa shop ay dahil sa kanyang pananamit. Ibinahagi ng original Encantadia star ang kanyang karanasan sa kanyang YouTube vlog. Aniya, nagbukas nga itong luxury brand store na ito sa Adelaide, Australia na malapit sa kanila. Si Diana, asawang si Andy Smith at kanilang mga anak ay nakabase ngayon sa Australia. Pagpapatuloy ni Diana, nakapang-workout
outfit siya noon at kasamang bumisita sa luxury shop ang kanyang mother-in-law na hindi rin masyadong nakaayos. Spur of the moment daw ang pagpunta nila sa store. Sabi nga ni Diana, quote and unquote, so pumasok kami sa store na ito tapos nagtanong kami, nag-inquire kami magkano kasi walang presyo tapos di kami pinapansin. Nagkatinginan daw si Diana at ang kanyang biyanan dahil sa treatment sa kanila. Sabi pa nga ni Diana, quote and unquote, tapos nung pangalawang tanong namin parang sabi, oh, you wait for your turn until may bakante. Ganyan. Naunawaan daw ni Diana kung hindi sila asikasuhin lalo pa at marami raw customers nung panahon na yon. Quote and unquote, kumbaga, parang sana maayos lang yung pagkakasabi kasi it's not maayos na parang nagmamadali sila. Parang hindi sila interesado sa amin kasi ganun ang itsura namin, ganun yung na-feel ko. Parang pwede naman niyang sabihin na for a moment please o kaya we're not available yet. Ang ini-expect ko lang na sabihin ay one moment please o kaya basta maayos, basta pleasant yung pagkakasabi. So, nag-walk out na lang kami. Yan ang say ni Diana. Naku! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, Balitang Pampalakasan, kay Leo Magbayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim
bakasyong Pilipino, matapat ng